ba ginagawa mo dito, Marimar? Naalala mo yung pangalan ko? Oh, syempre naman. Ba't ko naman makakalimutan ng pangalan mo? Ganda-ganda ng pangalan mo. Ano ba talaga? Ano ba ang pangalan mo? Hindi mo na kailangang malaman ko anong pangalan ko. May bagay talaga sa akin yung mga ganito. Best actress yun. Please, Marian. Will you be my wife? And Dongyan is in the house! They're in my house, yes, and on my YouTube channel. Thank you very much for coming over. Thanks for having us. You know, people have interviewed you and I've never interviewed you because we come from different channels before. Pero ngayon may pagkakataon na tayo. Kaya yung ibang mga tanong ko siguro 1,000 times nang natanong sa inyo. Kasi hindi ko talaga alam paano kayo nagkakilala. Paano ba kayo nagkakilala? Nagkakilala kami sa trabaho na. So, Okay. naging mag-love team kami noong 2007 sa programang Marimar. Kasi yun yung kanyang launching teleserye. Right. Mga pala si Sergio. Sergio Santibanez. At ikaw? Miss? Marimar. Marimar Perez. Luckily, ako yung napili nilang parang parang partner. Parang baliktad. Napili ka na, no? Naghahanap lang sila ng Marimar. Pero Ano kasi- ba yun? Oo, pero pwede naman palitan anytime kasi syempre siya yung bida nun eh. Girl, it's the hair. Oo, diba? So, and then from there, naging mag-partner kami sa mga around 4 teleseries after that. So, yun, doon nag-umpisa. Because I remember, the last time I interviewed you, we were together in Channel 2. Do you remember sa that? Cover Oh, we were Story. together. I think that was during elections. Takot ba kayo sa dog? Ay, hindi. Yung Oh, dog, all good, ano all talaga good, yan? Bomber talaga yan. Okay, so since then, love at first sight? No. No? Hindi. Mag-aaway kami. Oo, mag-aaway kami as partners. Why? Ano kwento? What do you mean? Hindi naman sa magkaaway. Masyado lang din ako nakafocus dun sa binigay sa akin na role na kailangan kong gampanan, which is Marimar, my big break. So sabi ko, gusto ko nakafocus lang doon. Parang, hindi ko naman alam na natatarayan ko pala o nasusupladahan ko pala siya. So, parang ako, nakafocus lang ako talaga. At saka yung personality ko talaga, ganun lang talaga. Pero talagang strong personality talaga si Maria. Yeah, very. So talagang kung yari, hindi trabaho, talagang hindi mo siya makakausap lahat. So talagang medyo susupladahan ka pa. So, okay lang naman. Sa akin, okay lang. So, Bakit past girlfriends mo, mahihinhin lahat masyado? Hindi naman. Hindi, siguro, maybe also dahil because at that time you were into separate relationships. Kaya medyo may distansya talaga. Very, very professional. Okay, nangyari na rin sa akin yan. Meron akong boyfriend, may girlfriend siya. Paano kayo nagkita ulit na libre na kayong dalawa? Nangyari, nagkataon din na we were still working together on a different show naman this time. Okay. So, and then nung naging clear na ang lahat, and then naging magkaibigan muna kami. It all took some time na rin bago talaga nag-develop. Pero love team siya. na kayo? Love team pa rin kami. Hindi mo ba naaalala itong lugar na to? Dito mo unang nabihag ang puso ko. Ikaw, Jessica. Ano naman yung asarang prepaid? Ano yun? Ano yung asarang prepaid? Oo. Hindi, kasi yun nga, yung time na sabi ko, nagte-text ako sa'yo kasi
baka akala niya sinastylan ko siya. Nagte-text ako para lang magbigay ng directions for the next location. Hindi dahil mo pa rin inaamin, ha? Alam mo, mga lalaki talaga, yan ang ano eh. Huwag kang aamin. Okay. inutusan kasi ako ng PA na, uy, pakisend na lang din yung message kay Marian. So, nagsisend ako. Tapos, magre-reply. Sabi ko, ito yung location. Kaya sinastylan ko. Sabi ko, inasar ko lang. Baka wala ka sigurong load, no? Nag-aalit. Na-hurt ako kasi naka-prepaid lang talaga ako noon. So parang Okay. sabi ko, grabe naman to mga ito. Kasi syempre, laki akong Cavite probinsya pa rin yun nung araw. So parang wala naman akong line. So ginagawa ko, pupunta pang 7-Eleven, bibili ng card. Tapos pag minsan wala na talaga akong load, Oo. medyo tatagilid ako dun sa may bandang isla. Doon ako nag-scratch ng number para i-load ko. Sabi niya, hindi ka nag-reply. Siguro wala kang load. Na-hurt ako. Sabi ko, grabe, Ay, bakit ingat naka-landline ako. ka? Parang gano'n. Pero nangaasar Pero lang. nangaasar Kasi lang daw malakas din siya. siya mang-asar eh. So, yun yung time ko na makaganda eh. Oh, wow! So it starts with that. Parang friendship talaga, no? Yeah. Parang friendship talaga. So, tapos, hit yung Dongyan. Dongyan na ba nun? Yeah. Oo, Dongyan na Isa pa lang, nun, yun ano? yung Ang dami yung tinawag. mga series, nagsunod-sunod ang Mga ganun. mga teleserye. Is Marimar your favorite? What's your favorite teleserye na pinagtambalan ninyong dalawa? It has got to be Marimar. Marimar. Yeah, it was such a big hit. Tsaka Right? yun talaga for her and for the tandem. Yun talaga yung tagal din namin nagsama and the project was very, very meaningful for us. What's the latest? What was the latest of all the series together? Ano ba yung last natin? You should be reunited. Babae, Yun hinugot nga. sa aking Oo, sa tadyang. series. That's the last one. Ang babaeng No. hinugot sa aking tadyang. No, tama. Sorry. Endless Love. Final answer. Crispy tadyang. Ano? Crispy Tadyang. Yung Endless Love. So, Korean remake siya. Yung title is Endless Love. Tagal na yan. Endless 2010 or 11 pa yun. Why does it click, you think, Dongyan? Bukod sa napakagaling na artista niya, very relatable kasi yung mga characters niya, especially sa Pilipina, sa dalagang Pilipina, especially nung time na yun. Very, very relatable. And hanggang ngayon na maraming nakaka-connect at nakaka-intindi, especially sa characters na ginagampanan niya. Maybe, no? Yung kaya yun. Teka muna, sandali lang. Okay. Una, nagkatuluyan kayo. So, let's now talk about love teams. Talaga bang pagka-love team, alam mo yung mga love team na ini-interview ko? Like I talked recently, James Reid, of course, break na sila. Pero, I asked him that, talaga bang inevitable na nagkakatuluyan? Di ba ganun talaga? Katniel, tapos James Paano Reid. ba natin i-explain yan? Siguro depende rin. Minsan may Guy mga and Pip. oo. Uy, Guy and Pip, ha? Minsan may mga hindi. Depende kasi kayo palaging magkasama. Kayo ang palaging in character. Mga character na ginagampanan nyo as a love team. Right. So siguro may mga pagkakataong nadadala talaga. May mga pagkakataong magkakaibigan lang. So siguro sa situation namin medyo hindi talaga okay nung una, trabaho lang. Hanggang sa naging magkaibigan and then hanggang sa naging in a relationship. Oo, no? Lalo na kung Gradual bata. siya. Kasi pag bata ka, parang your hormones are surging. Tapos nagkataon, pogi nito ha, tapos ang ganda rin nito. But tapos nagkakatuluyan. But were you very young when you decided to be together? No. Yun yung kagandahan kasi kung mas maaga siguro kami naging magka-love team. Tapos nagkaroon kami ng relationship. Pili ko hindi rin kami tatagal. So, ang nangyari, it happened when I was in my late 20s, sa mid-20s. Right. Kasi usually love teams, mga 18. Ganun pa lang. Yeah, well, may Mas 14 bata. pa nga eh. So kami, nagkataon na dumaan na kami sa ibang love teams, marami, siya rin ganun. Tapos medyo mature na kami, I would think na mature na kami doon nung panahon na yon. Which I think helps. Yes. Very much, very Right. much. So, do you agree? You don't have to answer this question, but everybody's talking about it anyway. Catherine and Daniel were so young when they got together. And ang bata-bata pa nila and first girlfriend, boyfriend. Ina-analyze nyo ba yon pag kayo nag-uusap? Yung nangyari kay Daniel Padilla and Catherine Bernardo? Well, siguro hindi ina-analyze kasi kaibigan ko si Kat eh. Oo. So, minsan kasi ang hirap i-compare o mag-judge tayo kaagad-agad. Pero palagi ko nga sinasabi siguro maganda talaga na yung perfect timing, yung matured na kayo talaga parehas.
Oo. That's true. Well, as for me, biglang ako bumalik na naman sa akin. Well, if you're really young, it's kind of dangerous pagka masyado kayong bata nag-start. Tapos nagtagal ng ganon. Di ba nagtagal ng ganon? I love them. I'm grieving. Kasi makakatniel ako. Oo, kasama namin sa kampanya yan. Yung dalawang yan talaga. I love them. And I'm happy for both of them. But, okay, so you decided to finally get married. How did you know? Siya ba nagtanong sa'yo, ikaw nagtanong sa kanya? Ako, syempre, ako. Ano pa lang, mga early on pa lang sa relationship namin. Sure na ako. So I was just waiting for the proper timing. So may kwento pa dyan kasi we went to Spain to visit her dad. So, nung time na yun, nung nagkita sila, after a long time of not seeing each other, parang sabi ko, mukhang gusto ko dito mag-propose. Kasi parang, dala ko na parati. Siguro I've had the ring for years. Ano ka nakaumbok dyan sa Hindi, pantalon mo? pag kunyari, May square halimbawa, dito, di ba? pag alam mong ito, may moment, dadaling ko yan. Tapos parang may go, no go, parang gano'n. So, dinala ko siya sa Spain. Pero na-feel ko nung time na yun, hindi, parang yung moment na to para sa mag-ama. Sabi ko, postpone, hanggang sa, ayun, after siguro mga 2 years. Yan. 2 years ka naghintay mula Spain? Ang tagal naman ito magtanong. Bakit nagtagal? Chicken. May mga ano rin may mga commitments din na inantay at that time. Like for example, she was also into so many other work commitments, also some endorsements. So I didn't want to disrupt that. So sabi ko, gusto ko pag nagtanong, tuloy-tuloy na. Sigurado ka naman nasasagot siya ng yes. Mga Hindi ako lalaki ba? sigurado. Teka ito ha. Pag ang lalaki ba nag-propose, parang kailangan sigurado kayong mag-yes siya. May kilala ako na no There's always that risk. Oo. Pero ano naman tayo, hindi ko napaghandaan yung no. Ay, wala kang plan B. Kumbaga. Wala akong plan B kasi talagang mananalig na lang talaga ako. On national TV live? No, that was that was a second proposal because I had a more I intimate. see. There was a private one. Yes, there and was. Something Pero may something went wrong, so I just wanted to repeat it. Na sabi ko naman, ulitin ko kasi noong What, una. your hair was out of place? What? Hindi kasi ako lumuhod noong una. So, sobrang Na-excite. Nakituruan po si Mar kasi never lumod yun eh. Grabe ito, sabi ko. So I want to do it right. And shinare din namin yung moment na yun sa aming mga supporters because we recognize that wala kami dito kung hindi dahil sa kanila. So they are part of our love story. I think so. So you really share part of your life online. Yes. You decidedly. Yes. Oo. Especially nung time na yun. Please, Marian, will you be my wife? Ang pag-aasawa daw ay isang desisyon na kailangan mong pag-isipan ng maraming beses. Dahil sa pag-aasawa, maraming magbabago. Maraming pagsubok ang kailangan mong harapin. Maraming pagkakataon na kailangan mong tiisin. At higit sa lahat, kailangan buo ang puso mo na tanggapin lahat ng kahinaan ng iyong kabiyak. But after getting married, syempre nag-iba na, lalo na nung nagka-kids. So slowly parang snippets na lang yung sinishare namin, pinapakita namin. Kumbaga, ibang chapter na kasi ito ng buhay. Okay, ito ang katotohanan ha. I mean, real talk. Kami ng asawa ko, parating, sobra na naman ang pinost mo. Chu. Konti lang. Ito pwede, biglang, uy, kunan mo naman ito, kunan mo na ito. Ano ba talaga? Hindi ba? Nagkakadiskusyon din ba kayo about sharing your life online and then the kids? It's a constant debate or discussion. What is your principle? Well, kami ni Dong malinaw talaga sa amin na hindi namin ipagkakait sa mga dong yan, itong dalawang anak namin. Pero hindi ibig sabihin, ibibigay namin lahat. Kumbaga, parang sinasabi ni Dong, ito ay isang litrato lang sa 1 milyong naming napicturan. Parang, ano ba naman itong i-share namin for them? Hindi lang minahal nila kami. Parang ito ang parang way, giving back to them na pagpapakita na mahalaga din sila sa amin. And aside from that, parang para siyang journal ng mga milestones. Right. So parang
while we keep it for ourselves, we also can share some. Tapos parang, naalala, minsan nga, yung Instagram, doon na kami pumupunta. Kunyari, ano ba nangyari nung 2020, nung August? Tingnan mo nga. Actually. Ayun. Oo, Kasi tama nangyari to. So, nagiging nagiging paalaala na ito yung highlight ng moment na to. Parang Right. ganun. Totoo, no? Tsaka, I guess, ito naman ang akin. Basta't hindi magagalit sa akin ang anak ko na pinakita ko ang puwet niya. Correct. Tama. Diba? Paglaki nila, Paglaki white niya. pa mo. Exactly. Pinicture ng ganyan. Conscious naman kami ni Dongdon. Oo. Na pag-uusapan din namin yan. And Correct. that's the reason that why they don't have their own social media accounts. So you can control it Oo, also. para din choice nila later on kung gusto nila magkaroon. Oo. Kaya naman pala kahit kasal na kayo, how many years now? 9. 9! Wow! Saan ang 10th anniversary wedding celebration? Yun nga, naghahanap kami. Ay! Go to Turkey! Have you been to? Hindi pa. I'll show you my photos. You have to go to Cappadocia. You're like in another planet. Sige nga. Me? Oo. Instead of Paris, London, Rome, ayan na naman. It was a total surprise to me. Turkey, and then you go to Istanbul, and then Cappadocia, Pamukkale, and then meron silang doon, parang yung Maldives of Eastern Europe. And then you go to Greece kasi magkadikit. I see. I'll show you my photos. It's unbelievable. Ay, kinikilabutan ako. Sige nga, please. Tapos, susundan natin sila doon. Kukuha natin. Hindi, I mean, really. Think about it. I'll show you my photos. '10 years anniversary. Wow! And Dongyan is still going strong. Talagang instant rewind tayo, di ba? O, di ba? Ang ganda na segue. O, mamaya yan, 5 minutes. Kasi ito naman ang gusto kong tanungin sa inyo that I've been wanting to ask you. Every time nakikita ko si Zia nagcha-champion sa swimming at ang galing-galing sumayaw, sabi ko, kailangan ganito din si Pilar. Kasi mahilig yung mga anak ko, lalo na yung babae. Si Pepe hilig? Ako, lalaking-lalaki. Talaga, Sports. mga truck. Mga Ayan, cars, kanina mga naglilinis ganun. ng off-road truck ni Imar. Because puro putik, right? yeah. Siya ang maghuhugas doon yung mga gulong. nice. Lalaking-lalaki. Ayaw sumayaw, ayaw kumanta. Pero lead sa playlet niya. So he has also an inner desire to perform. But the girl kinda always gets to him first. Kapag ka nauna na si Pilar, magre-receive. Iyan. Magre-receive na siya. Pilar, wala pakialam. Paano maging champion ang isang bata? Ang galing ni Zia. Si Zia kasi- Tinuturuan mo ba? Si Zia kasi, tinanong namin siya kung sa school kasi na may activity after school. So sabi namin, anong gusto mong gawin? So pinili talaga niya ang swimming. Sabi ko, bakit gusto mo swimming? Bukod sa mahilig talaga mag-swimming, katulad ng tatay niya, silang tatlo lahat mahihilig. Parang sabi ko, sige, gusto mo bang mag-training tayo and everything? Sige, swim lang siya. Hanggang later on, nagulat ako sa school, may email sa akin na sinasama nila si Zia as one of the team ng school para makipag-compete. Sabi ko, Dad, totoo ba to? Ba't kasali si Zia dito? So, nagulat din ako na may ganun pala siyang pinapakita sa school. Take your marks. Game 6 from Lagares from Newey. Game 7 Bogo from St. Gabriel. Game 8 Sabacan from Pasig City Center. Oh, wow! So, Wala ka na-surprise palang kami. kinalaman doon? And then after noon, nung nakita ko may potential siya, tinirain na namin. Yan. So, training. Training. Ang galing mag-dive, ang bilis lumangoy. Paano siya natutong sumayaw ng ganun? Hilig din kasi niya eh. Mahilig kumanta, mahilig sumayaw. May beat? Siyempre nakikita sa mga yung sayaw. Oo, nakikita rin, no? So, Sixto naman, what is he into? He's into superheroes. He's into crafts. Okay. Football. So, nandun pa siya sa stage na hinahanap pa namin din yung hilig niya. I think it's normal for 4-year-olds, Mga ganun, right? that's right. So, pinapakita namin yung options and then kung ano yung kapitan niya. Pero kung ako yung may choice, syempre, papakita ko sa kanya yung mga more, syempre, martial arts, di ba? Yung Right.
outdoor sports like football, basketball later on. Swimming din pala gusto niya. Mahilig din. Oo, ganun din. Pero gusto niya maglaro. Ayaw niya ng laban. Ayaw niya ng competition. Gusto lang niya Ayaw makasakit. mag-swim. Okay. So if they decide to go into showbiz, okay sa inyo? I think it should be their choice later on. Pero ang mahalaga, magtapos muna sila ng pag-aaral. Diba? Pakita namin sa kanila yung lahat ng options na posible para sa kanila. And then from there, kapag adults na sila naman pipili kung sakaling piliin nila yung industry natin. Right. Siyempre, why not? Kumbaga, parati namin sinasabi, we're very proud of our industry. They have to know what we do. Minsan, kinikwento namin, we're actors. We tell stories. Kumbaga, nabuhay yung pamilya natin dahil sa trabaho namin. So, if we choose to be in this industry also someday, so siyempre, susuportahan namin. Pero feeling ko, entertainment industry, yes, or more of the arts eh. Baka siguro mahilig visual parehas arts or music, iba-iba. Pro-choice kayo. Naku, ayan na. Pro-choice daw sila mga kaibigan, pero pag nag-uwi na si Sixto ng girl na hindi mo gusto, paano na yan? Naku, wala pa kaming ganun Kaya si Zia, pagka nag-uwi na ng boylet. Wala. Bawal yun. Ikaw ba? Sinabi ko na nga ba eh. Okay, nako. Ang dami ko pang malalagkit na tatanungin. Huwag na. Hindi ko rin tatanungin ako nun. Okay. So that's your parenting style. Gadgets. You know, I know somebody who was a co-founder of Facebook. He was interviewed in TED Talks. Tinanong sa kanya, how much screen time do you give your kids? Sabi niya, 0. And he's from Silicon Valley. Yeah. Facebook founder, Kaya nagalit sa kanya yung mga taga-Facebook. Ngayon, kayo ba, meron kayong discipline kung gaanong screen time for your kids? 0 din kami for the iPad. Oh, wow. How do you do that? Turuan mo ako. Be strong. Be strong! Oo, di ba? May kwento yan. Medyo mahirap pero nalampasan. Pag nasanay sila, minsan mahirap. Pero ang maganda kasi sa amin, especially with Dog, pinapaliwanag niya sa kids, especially with Zia, na mas nakakaintindi na ano bang mangyayari kapag nanood ka sa iPad? Ano bang magiging epekto nito sa behavior mo, sa'yo? So, syempre, minsan naiintindihan, pero minsan parang kung makakatakas, manonood. So, ang ginagawa ko, parang niliis ko yung attention nila sa iPad. Nagka-craft kami sa bahay. So, yung mga binibigay ako sa kanilang mga activities na instead of manood sila sa iPad, etong activity ang gagawin natin. Right. But not everything online is bad, right? Of course. They Yes, of learn course. so Yes. much from it also. Yes. So, Ililimit lang. so ayaw lang din namin na maging dependent sila. Kasi may time na pag kumakain, kailangan nanonood. So, parang hindi sila makakakain kung wala. So, yun yung una naming tinanggal. Ayun. Hanggang sasabi, I cannot eat. Di wag, kumain. So, hanggang nasanay na. Nasanay silang wala. Titiisin mo lang Kasi talaga. hindi na nila hinahanap. Oh, may ganun din. Okay, last 2 questions. The landscape of the industry now is like, di ba? So, there are as many opinions as there are Twitter accounts. Okay. There are as many journalists as there are Facebook pages. The truth is democratized, di ba? Ngayon, sa negosyo natin, ang dami ng platform. So, handa ba kayo sa mga pagbabagong yon? Di ba, ang daming platform. Yung sabi nila TV might go soon. What's your opinion about that? And are you ready? O di nyo masyadong iniisip at bahala na si Batman? Hindi, kailangan isipin. Kailangan medyo proactive din sa mga ganong bagay. Nangyayari na siya sa ibang bansa. Sa totoo, tayo nga medyo isa sa mga huli. So I think yun yung inevitable na doon talaga tayo pupunta. So I guess just like everyone else, we have to be prepared and we have to really adapt to the modern times, but without losing yung integrity, without losing yung credibility, tsaka yung consistency of creating quality content. Kasi ang delikado diyan ay kung dahil ito yung uso, kung ano yung personality mo o kung sino ka, mawawala siya dahil makikibagay ka lang. So yun dapat wag mawala yun. So, production. Have you tried producing already? Are you planning to do production? Ayan, si Dong ang mahilig sa ganyan. At meron. Yes. So we started one in 2011 and then medyo tumigil for a while. Bumalik siya
last year sa aming sitcom, and dito sa movie na Rewind, we co-produced that as well. Ah, you co-produced That's it! So baka nagtataka kayo, bakit ako nagre-rewind, di ba? Kasi yun ang title ng pelikula nila. Hi, Enrico! Okay, so, what is it about? Bakit Rewind? It's a story about second chances. Kwento siya ng mag-asawa. Lods, I want mom and dad to be happy forever and ever. Isang typical Filipino family. Tapos nagkaroon sila ng problema hanggang sa ma-aksidente ang isa sa kanila. And gusto niyang i-rewind lahat para hindi na maulit yun. So, yun yung basic premise niya. Okay. Parang i-erase mo, parang you'll redo the past. Correct. Para Parang hindi ganun. makarating dito. Yes. Anong ending? Ay, hindi pwedeng ito. Gusto sana namin sabihin, pero Trick question! masaspoil eh. Trick question. What if suddenly you lose everything? Lods, please. Ipauwi ako sa asawa ko. Please. John, bibigyan kita ng isa pang araw. Babalik kita sa araw bago mangyari ang aksidente. Kaya mo yun? Tods nga eh. Kaya mo yun? Paulit-ulit. Ay, ang ganda ng plot. It's an original concept and story by Enrico Santos. Ayun, si Enrico naman pala. Friend ko yan, kaya sila nandito. Okay, so, when is it showing? Christmas Talagang Day. yun lang ang pwede niyong i-share about lang eh. Rewind. Oo. But you're together in this movie. Yes. Yes. So it's like a reunion after... 13 years. No way! Yes. 13 years yung sinasabi mong huli niyo? That was 13 years ago? For TV. Pero yung movie namin, 13 years ago. 13! Mas matagal na. Yeah. So nag-away ba kayo? Habang nag-shooting? Hindi nga eh. Corny eh. Walang away. Walang away, walang disagreement. After 13 years, 13 years. at kasama mo siya sa bahay, hindi ba kayo natatawa pag meron kayong eksena together? Medyo, sa umpisa, talagang may adjustment kami dahil siyempre iba yung mag-asawa, tapos iba yung on-cam. Pero ang mas nahirapan kami sa isang eksena, yun yung... Ikaw ang magkwento, Intimate no? scene naming dalawa. Oh, why? Because? Ang weird kasi mag-asawa na kaming dalawa and then everybody's looking at us parang, Dad, malalaman nila kung paano tayo sa totoong buhay. Diba? Kaya parang, Direk, pwede ba i-dim light nyo na lang muna? Oh, So ganon. paulit-ulit kami ng Awkward take. talaga, ang weird ng pakiramdam. So, were dami you- namin takes. So were you blushing the whole time? No, Hindi, as naman. in, sasabihin niya, paano ba ako? Dito ka, o dito ba ako? Ganito, ganito. Gumaganon kami, lahat sila, tawa ng tawa sa amin na parang, dito pa talaga kayo nahirapan sa intimate scene na to. You're just going to kiss each other, that's it. Parang sabi namin, okay, awkward. Awkward na. Totoo yan. Alam mo, parang gusto kong gumawa ng story just on love scenes. Pumunta tayo behind the scene. Tapos muna natin love scene behind the scene, yung mga, ay, nakita yung tape. Alam mo yung Interesting kasi it's actually a very technical technical exercise. Eh. Right. Oo, Mga mahirap siya. yung mga mahirap siya. bali-bali ng mga ganon. Mga bali-bali ng ganon na para sa camera angle, That's true. right? Wow, how refreshing to have these two here. When is it showing, Rewind? December 25. December Christmas. 25. Christmas Pasok Day. sa Yes. MMFA. Yes. O, ano naman ang masasabi niyo sa mga hindi nakapasok? Nako, Issue yun. maraming hindi nakapasok. Na maganda, I ha? heard there are about 50 or even more Right. entries. Well, because there's a limit, right? There's a limit to the number. Yeah, pero ang sa akin ang magandang mensahe nun ay merong mga gustong tumaya ng magagandang pelikula dahil naniniwala sila na yung cinema should really go back to its kumbaga its glory days, Glory diba? days. So Do you think it especially will? pre-pandemic. We're praying. We're praying kasi In America, parang medyo bumabalik medyo na. bumabalik. I think this film festival should be a good indicator. Kaya kami nandito kasi Oo. naniniwala kami na Right. yes, babalik siya. Nandun yung hope and prayer namin. At hindi nyo siya mapapanood kahit saan, kahit anong search nyo, wala kayong makikita sa kahit na anong platform except in cinemas. That's Yes. right. Iba pa rin talaga kapag iba yung experience pag sa sinehan. Siyempre, yung mga holding hands sa dilim. Di ba? Dapat bumalik lahat yun with matching popcorn. Diba? Ayan. Thanks so much for Thank visiting you, me in thank my you. house. Christmas time pa, what a treat. And I have something there for your kids. Wow, thank Puro chocolate you. parang di na bagay sa inyo. So, para puro mga tsokolate. Limitahan, alam ko, medyo hinay-hinay, only one a day.
Pag hindi kayo nakatingin, 1 every hour. Okay. Thank you, Dong Yan. Thank you, Thank you, Miss And Karina. good Really luck. appreciate Please it. watch Rewind on December 25. I love the concept. Ako manonood. Thank Wow, you, salamat, thank you, salamat. Miss Thank Thank you, you thank you. so Really appreciate much. it. Oy, palapakan! Yahoo!